Magandang araw! Narinig mo na ba ang tungkol sa National Learning Camp? Kung hindi pa, tara na, makinig at manood. Ano ang background at rationale sa likod ng aktibidad na ito? The Department of Education, DepEd, as articulated in matatag, Bansang Makabata, Batang Makabansa agenda, has committed to a learning recovery program to address learning losses arising from, among others, the COVID-19 pandemic. Matatag will have 4 critical components. Make the curriculum relevant to produce competent and job-ready, active and responsible citizens. Take steps to accelerate delivery of basic education facilities and services. Take good care of learners by promoting learner well-being, inclusive education, and a positive learning environment. And give support to teachers to teach better. DepEd gave its commitment to learning recovery in collaboration with development partners, LGUs, and stakeholders through the NLRP. Nababatid ng sangay ng edukasyon ang kahalagahan ng pagsuporta at pag-alalay sa mga mag-aaral upang mapunan ang mga kakulangang labis na idinulot ng COVID-19 pandemic. Results from National Achievement Tests, NATS, and International Large-Scale Assessments, ILSAs, highlight the need for additional teaching support to enhance learners' academic performance, as well as the important role of teachers in learning recovery. The National Learning Camp, NLC, is a voluntary end-of-school year break program. Nahahati sa dalawa ang mga layunin ng NLC. Una ay upang mapabuti ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng enhancement, consolidation, or intervention programs sa lahat ng learning areas for kindergarten to 12 learners. At ikalawa ay upang mas mapalawak at mapahusay pa ang mga kakayanan ng mga guro. Narito naman ang NLC Camp Groups. Enhancement Camp na tutugon sa advanced learners upang mas mapalalim pa ang kanilang mga kaalaman. Consolidation Camp na magiging daan upang magamit at maisabuhay ng mga mag-aaral ang bawat grade level learning competency. At Intervention Camp na tutugon sa mga mag-aaral na kinakailangan pang malinang ang kakayanan at kaalaman sa pagbabasa, pagsulat at arithmetic. Ano ang bilang ng mga mag-aaral sa bawat klase? The NLC shall have a maximum of 35 learners per class for consolidation and enhancement camps, and only 10 per class for intervention camp. Tanging intervention camp lamang ang bubuksan at ipatutupad ng Quezon National High School ngayong taong panuruan dahil sa malaking bilang ng mga mag-aaral na nararapat i-enroll sa nasabing camp. Subalit, ang mga ulong guro ay maaaring magpatupad ng mga pagbabago sa pagsasaayos ng bawat klase base sa mga available na silid-aralan at guro. Ang tatlong camps ay nararapat na maglaan ng 3 araw para sa teacher-learner engagement tuwing Tuesday, Wednesday at Thursday. Samantalang ang 2 araw pang natitira na Lunes at Biyernes ay ilalaan para sa teachers' collaborative planning, preparation, and review of instruction through Learning Action Cell or LAC sessions. Ito naman ang mga maaaring paksa ng LAC session ng mga guro. Una, personal reading of LRs. Ikalawa, collaborative discussion and sharing. Ikatlo, personal reading and initial planning. Ikaapat, collaborative discussion and sharing. Ikalima, personal lesson preparation. Ika-6, collaborative discussion and sharing. At ika-7, insights and closure.
Samantala, ito ang halimbawa ng timetable for collaborative sessions ng mga guro upang magkaroon ng maayos na daloy ang aktibidad. Ang bawat paaralan ay may kalayaan na magdisenyo ng kanilang class program. Kailangan lang siguraduhin na maituturo pa rin ang mga nakasaad na learning competencies. Gayon din na magagamit pa rin ang mga teaching and learning materials na inilaan para sa NLC. Narito naman ang mga NLC registration template at consent template na kailangang mapunan at maisumite ng mga bata bago magsimula ang nasabing learning camp. Ang duly accomplished parent or legal guardian consent ang magsisilbing matibay na katunayan ng pagsuporta at pakikiisa ng mga magulang at magulangin sa nasabing gawain. Sa taong panuruang 2023 to 2024, ang mga resulta ng numeracy and literacy screening test na ibinigay mula sa grade 7 to 10 learners ang nagsilbing basehan ng pagpili. Ang mga mag-aaral na di nakakuha ng kinakailangang puntos at marka sa screening test ay ilalagay sa intervention camp, habang ang mga nakapasa naman ay ilalagay sa enhancement camp and consolidation camp. Paano ang mga materyales na dapat gamitin? Ang bawat paaralan ay dapat na mabigyan ng kumpletong teaching learning materials gaya ng lesson plans, teacher's notes, and learner's workbooks para sa enhancement camp at sa consolidation camp. Habang ang integrated lesson plans and teacher notes, learner's workbooks, and teacher-learner resource book ay dapat na maibigay para sa intervention camp in fundamental mathematics and fundamental English. For remedial classes, schools shall have the flexibility to decide on the learning resources that meet the needs of the learners and align with the most appropriate teaching approaches and strategies. Hinihikayat ang mga guro na magbigay ng regular feedback sa mga magulang at magulangin kaugnay ng pag-unlad ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng phone calls, letters, notes, or one-on-one conferences. Feedback and recommendations to support their children may be formally communicated through a parent-teacher conference that can be scheduled midway through the NLC or at its conclusion. Gayun din, hinihikayat ang mga guro na magbigay ng general feedback or comments na nakatuon sa mga kalakasan at bahagi na dapat pagbutihin pa ng mga mag-aaral. Ito ay maaaring magamit bilang suporta sa pangangailangan ng mag-aaral para sa kasunod na taong panuruan. Maaari itong isulat sa wika na nauunawaan ng mga magulang o magulangin, either in English or Filipino. Narito naman ang mga halimbawa ng anecdotal record entry and fun-based learning activities. Ang mga mag-aaral na makatutupad sa mga kinakailangang gawain ay makatatanggap ng Certificate of Completion. Ang paglahok ng mga guro sa learning camp ay voluntaryo. Ang pinuno o mga pinuno ng paaralan ang magtatalaga ng mga guro na hahawak ng partikular na learning area sa mga nabanggit na camps. Ang mga guro ay dapat napiliin base sa kanilang kakayahan na maituro ang learning content and skills ng NLC. Ang mga guro na magbabahagi ng kanilang serbisyo at gayon din ang iba pang magiging katuwang ng paaralan sa pagpapatupad ng NLC ay gagawaran ng Certificate of Recognition. Tulad ng ibang camp, dapat siguraduhin ng mga guro na ang bawat klase ay magiging masaya at maghahatid sa mga mag-aaral ng sense of fulfillment. Dapat malinang din ng mga guro ang pagiging malikhain at mapamaraan ng mga mag-aaral habang natututo ng itinalagang learning competencies and standards. To enhance the overall learner experience in the NLC, SDOs and schools may collaborate with relevant external stakeholders to conduct fun-filled educational activities that stimulate learner interest.
Dapat na maglaan ng espasyo ang bawat paaralan upang maisagawa ang mga nasabing aktibidad. STOs or schools may also request stakeholders to sponsor comprehensive eye and/or hearing examinations for learners to diagnose any signs of visual and/or hearing impairment and help address these concerns that may be affecting the learner's academic performance. Hinihikayat ang SDOs or schools na isama ang mental health and psychosocial support activities upang isulong ang mental health and well-being ng mga mag-aaral at guro. Kaugnay nito, ang mga paaralan ay nararapat na sundin at isalang-alang ang DepEd Order No. 31 Series of 2022, otherwise known as the Child Rights Policy, and DepEd Order 40 Series of 10 to 12, DepEd Child Protection Policy. Schools shall ensure that all camp activities are aligned with the Rights-Based Education or RBE framework. Dahil ang mga guro at iba pang may mga kaugnayan dito ay kinakailangan magserbisyo ng lagpas sa regular school days, ay makakatanggap sila ng mga sumusunod: vacation service credits, certificate of recognition, and other incentives subject to availability of funds and guidelines set. Dapat magkaroon ng general orientation kasama ang mga magulang o magulangin sa unang linggo bago formal na magsimula ang NLC. To ensure widespread awareness and understanding of the NLC, information campaigns and advocacy materials shall be prepared at the national, regional, division levels, and school levels. Panghuli, ang pagpapatupad ng mga polisiya ukol sa NLC ay dapat na subaybayan at suriin ng pinuno ng paaralan. Nawa ay inyong naunawaan kung ano ang National Learning Camp, gayon din ang mga proseso na kalakip nito. Huwag mawalan ng pag-asa, magbilang at magbasa, makilahok sa National Learning Camp. Maraming salamat po.